So ang dami pala dito. So ito na yung mga nirereklamo. Bukod sa mga jeepneys dito, ay itong isa, inaantay lang itong mapaandar. Pag hindi ito mapaandar, mahahatak na yan. May nakakabit ng tow bar. Ito. Ngayon, bukod sa mga jeepneys na ito, ang dami rin dito mga kotse sa unahan. Bukod sa kotse, meron din mga motorsiklo. Pakibitawan po, pakibitawan. Bitawan. Nakikisuyo po kami sa kahabaan ng Arellano at Adelpa. Yung mga sasakyan po natin dyan, kung maaari lang po ay pakialis na po lahat yan. Kung ayaw niyo po mapatikitan, nakikisuyo, nakikiusap lang po kami. Pakialis na po yung mga sasakyan sa Arellano at Adelpa. Ay sir, narinig mo? In-announce? Teka lang, huwag kang basta-basta sampa ng sampa. Tanggalin nyo to. Tanggalin nyo. Bali sir, ano po, wala na po talaga. Bali nung bumagyo lang po, nilagyan lang po namin ulit para may makakain. Pero usually ito na lang po. Sinong MMDA ang kausap nyo? Hindi na katulad ng dati na maraming vendors dito, saka maraming natitikitan na mga motorcycle. Isa lang ang natikitan ito dahil naka-standby. So andito naman ang driver, so hindi na ito mahahatak. So nasa EDSA tayo, northbound, at malapit tayo sa kanto ng EDSA sa kanang North Avenue at sakop ng Quezon City. Oh, ang dami na naman dito. Kung matatandaan nyo, ginagawa kasi yung parkingan po ito eh. So yung mga nakakapanood ng mga clearing operation, hindi po ito parkingan yung ilalim ng footbridge or ito nga MRT. Ayan, ito yung MRT Roosevelt. Ito mga kabayan, no, dati kasi ayon sa mga kilaser guard, hindi nila mapigilan yung mga nagpa-park dito. Sa kabila na nilagyan na nila niya, no, marami natikitan dito noon eh. So tinalian nila. So libre na nga naman daanan ng mga tao. Ayan, no. So ayan, dala na yung dalawa. Nandun lang tayo kanina sa kabila, sa tapat ng MRT. Yun, nasa may footbridge na yun, saka MRT station. Tumawid lang, pagkatawid dito sa kanton ng Congressional saka ng EDSA, may nahatak ng motorsiklo dahil dito, sa ilam din ng footbridge, ang dami din naabot ang mga motorsiklo. May mga nakaalis na dito, yung may mga driver, pero ito, masasampa sa tow truck ito. Ito naman sa Tagliran, okay na yan. Sampa na yan sa tow truck. So isa na lang naiiwan na motorsiklo. Hi sir, good morning. Kumusta? Mabuti na sir, okay. Ingat palagi ha. Yes sir. Bye-bye. Bye-bye sir. Isa na lang naiiwan. May nakadikit din pala dito. Ayun, oh. Yan ang mga notice. Ay, sir, good morning. Morning. Sarap, forward tayo doon. Okay, sige. Nasa bagong baryo na tayo at sakop ng Caloocan. Lugar ng Malvar ang papasokin ng clearing team. Ayun ang EDSA. Kumanan dito sa Malvar. Ang sinasabi ko palang Malvar ay isang street. So start na dito yung clearing operation. Hello, good morning. Kailangan malaman kung ilan lang allowed. Kasi kung sa linya hanggang dito lang. Puro wala kayong helmet. Kahit na, pakitabi nyo po muna. Saglit lang po. Hindi, ang saglit po sa illegal parking towing. Hindi po sa pag hindi suot ng helmet. Pero po ng lisensya na lang. Kasi may feeling ako wala ka rin dalang lisensya. Wala ko na yun. O, tira mo? Alam ko eh. Alam ko nga. Alam ko wala kang lisensya. Nasaan po?
po, naiwan ang helmet. Hindi po siya nakatamang riding footwear. Pareho kayong walang helmet. Ang pinakamali po dito, wala siyang dalang lisensya. Di ba? Wala pong rason na pwedeng mag-justify yung hindi nyo pagdala ng lisensya. Makakarga na ito sa tow truck. Itong isa, itong Mio, may ticket na to. Pinapakuha ko yung walang lisensya eh. Ayun, may ticket na yun. Wala pang kumukuha. So ang dami pala dito. So ito na yung mga nirereklamo. Bukod sa mga jeepneys dito, itong isa, inaantay lang itong mapaandar. Pag hindi ito mapaandar, mahahatak na yan. May nakakabit ng tow bar. Ito. Ngayon, bukod sa mga jeepneys na ito, ang dami rin dito mga kotse sa unahan. Bukod sa kotse, meron din mga motorsiklo. Kabilaan na motorsiklo. Ito may paggawaan dito. Yun nga lang, yung ibang customer nakapatong sa sidewalk. Yung mga nakapark sa loob, okay na yan. Ito lang matitikitan na posibleng mahatak. May nahatak na nga oh. Kung kaya nyo dalawa, kung kaya dalawa. Katulad nga ng sinabi ko kayo na inantay mapatakbo itong sasakyan pero hindi na patakbo. So mahahatak na ito. Pati itong isa. Ito kasi, yan yung tawag dito, pinaparkingan or barikada. So ibig sabihin, mayroon talaga nagpapark dito sa kalsada. Skog, pinayagan kong kunin yung mga nasa kalsada pa, pero pag nasa truck, hindi pwedeng kunin ha. Po ng 5 minutes, towed na po. Pero pag hindi pa po lumalagpas, pwede pong ticket lang yan. Kasi in-inform lang ako, ngayon lang. Hindi po naman kayo kailangan i-inform kasi if you have a driver's license, it's a basic knowledge na bawal po paradaan ang sidewalk. Pag hindi po lumagpas ng 5 minutes, pwede. Pero pag lumagpas po, towed na po yan kasi may reference number na po. Ba't po kasi kayo dyan nakaparada? Wala po ba kayong parkingan sa Mitsubishi? Malaki po yung ano nyo dyan ha. Dapat may parkingan for employees. Hindi ba pwede naman sa senior na lang yan? Wala naman po exemption, sir. Pasensya na po, ha? Okay na to? Hindi ka po sir eh. Sumakay po. Pinababa ko po para. Pabayin nyo. Bawal. Pag lumagpas po sa 5 minutes, hindi na po pwedeng alisin because it's considered towed already at meron na pong reference number. In the first place, bakit po ba kayo nakaparada sa bangketa? Opo, I understand. Pero as employees of this, yung company nyo, hindi po ba dapat dando kayo sa loob ng dealer nakaparada? Opo, pero we cannot adjust to it. Kasi unang-una, you have a driver's license, I assume. So dapat alam nyo po na bawal paradaan ng bangketa. Hindi naman po kayo kailangan i-inform na. Tulad nga sinasabi ni sir, hindi daw kayo na-inform ahead of time. Which is, hindi naman po kailangan. Pag hindi po lumagpas ng 5 minutes, pinagbibigyan po namin ng ticket lang. Pero pag lumagpas na po, towed na po talaga yan. Kasi po, pag pinagbigyan ko po yung isa, pagbibigyan din po natin lahat dito, pati yung mga jeep, lahat. Kasi andyan yung driver, dumating po sila. Hindi, it's not about the payment eh. It's about the protocol that if ever pinagbigyan ko po kayo, we will be violating our own protocol. Kasi ang protocol lang po namin, actually wala nga po sa batas yung 5 minuto eh. It's an extended humanitarian consideration that we are giving for those drivers na hindi po makalabas agad-agad. But you have a ticket. E yun nga po, nonetheless, hindi naman po kayo kailangan inform kasi basic knowledge po yan. If you have a driver's license, the sidewalk is not meant to be a parking space. Hindi po dapat pinaparadaan. So kung sinabi nyo pinayagan po kayo nito, you have to talk to them. Bakit pinayagan po kayo? Hindi naman nila pagmamayari ito. Saka this is not the first time that we operated dito sa Malbar. Hindi lang po nabalikan kaagad.
The least that I can do is pwede naman po kayo sumama sa sasakyan nyo. Para hindi kayo mahirapan pumuntang impounding. Kaya nga po, saan po po pupunta? Tumana Marikina po. Punta pa tayo doon. Yes po. Bawal po kasi yun. Pwede ko rin magagamit ko sa office. Sige po, pwede po kayo pahintay. I'll give you another 5 minutes para mahintay po kayo. Para makasama po kayo. Magkano sinisingil nyo para pumarada sa sidewalk? Ewan ko sa post namin. Magkano po binabayad nyo sa parking fee? Per day? Para sa hugas na lang sa amin. Eh, hindi naman po hinuhugasin yan. Naka-parking po. So, ginagawa po dito, huhugasan, 60 pesos. Then, kasama na po yung pag-parking. Alis din kasi kami ng Alis lunch. din kami Kaya Pero kasi, it defies the purpose of having the clear sidewalk. Alis po kayo ng after lunch. Alam na nasa sidewalk ako eh. Kasi Ayun. Oh, sino ba nagpapaparada dyan kung hindi sila? maaga nga ako maaga nga ako. So, you mean iniiwan nyo lang po yung susi nyo? Pati kayo, sir, iniiwan nyo lang susi nyo? Oo. So, sino nagpapapark dyan? Yung katiwala lang po. Nagpapalinis lang po sila. Tapos mamaya alis na rin sila. Eh, ano po yung mayam? Hinahatid lang din po sa trabaho nila. Eh, pero kasi, alam nyo naman ang bangketa, nilalakaran tao at alam nyo bawal. Kaya nga kayo, may marking kayo eh. Na-operate na to dati. Dapat alam nyo na sa sarili nyo. Kasi tulad yan, negosyo nyo, nagbabayad sila. Tapos, yung nagbabayad, sila pa yung ilalagay nyo sa alanganing parking. Pasensya na po kasi pag pinagbigyan kayo, we have to, pagbibigyan natin ang buong kalsada. So I understand ba't sinasabi nyo hindi nyo alam. Kasi nga, hindi pala kayo nag-park. Kung sino man lang nag-park, sila po ang sisihin nyo ba't pinarada dyan. Pero yung iba, nakapark na maayos. Pag-ingatan na yung kotse ko kasi sira na yung suspension nito eh. Wala pong problema, isasampa naman po yan. Sa di kalayuan, pababa. Dito sa lugar na ito, nasa Malbar pa rin. Kuya, wait lang po. Pakibitawan po, pakibitawan. Bitawan nyo. Yung car wash. Tapos yung mga halaman, tanggalin natin. Yung nasa reno, pakipasok kung kanino po yun. Pakiuna po yun. Tanggalin, tingnan nyo muna, baka may pera sa loob. Lahat yan. Magmula dyan sa may Malvar, ito yung Malolos. Dito kumanan yung team. Patanggal nyo na pag walang may-ari. Nasaan tayo? Good morning! Dadako! Oh, Nandito tayo ngayon sa kabaan ng Malolos Avenue. At sa ako. Alam na alam. Sumasabaybay talaga. Salamat sila. Ingat lagi. Wala na rin yung halaman dito. Unti-unti nang pinapasok. Yung iba nakumpis ka. So ayan, maayos na. Pagmula dito sa Malolos, ayan. Ano rin pala ito eh. General Malvar, na kung saan doon tayo nang galing kanina. Yun nga lang, maluwang yung pinasukan natin kanina na General Malvar. Ito may kasikipan. So ang mapapansin natin dito sa General Malvar, so walang mga naka-illegal parking kundi yung mga obstruction sa sidewalk ang nakikita natin dito. Nasaan yung skog natin? Ba't di pa nakakapasok yung truck? Umaga po muli.
nakikisuyo po kami sa kabaan ng Arellano at Adelpa. Yung mga sasakyan po natin dyan, kung maaari lang po ay pakialis na po lahat yan. Kung ayaw niyo po mapatikitan, nakikiusap lang po kami. Pakialis na po yung mga sasakyan sa Arellano at Adelpa. Ay sir, narinig mo? In-announce? Boss ng aking Ha? idol. Barangay pala ito. Barangay 1. Kapitan pa ako. Opo, Sir Juan. Ang aking idol. Ito na lang pakipasok. Tapos ito, tibagin natin ha. Nasaan yung maso nyo? Maso. Hello po. Sige, banat. Ay, may ano ah. May mga gamit. Paalisin niyo muna yung gamit. Sige, sino ba? Sige, wait lang. Tapusin ko lang ito. Punta ako doon. Kung mapapansin nyo, yung bangketa, anong tawag dito? Bako-bako na. Dahil nga sa structure na ginawa dito. Yung pusa. Sir Gab, pagka ganyan bang sitwasyon, yun ang sidewalk eh. Parang Na-elevated. naging bako-bako na dahil sa structure na ginawa nila. Kaya nga. Ano bang magiging kaso dyan? Well, baku-bako na nga. Tapos nilagyan pa ng harang. I did the more. The worse it is. Kaya tinatanggal na natin. Kasi kahit baku-bako yan, kahit paano, pwede pa rin lakaran. Okay. Ito naman yung gate ng kabilang bahay, nakatapat sa sidewalk. O ayan, pasinin nyo itong isa na kung saan sa baba, ito yung ginigiba. About naman dyan sa mga excess material na yan, andito naman yung barangay, makikipag-coordinate na lang tayo may-ari para makuha yan. Okay, tara. Sa oras na 11:56 ng umaga, andito na tayo ngayon sa malapit na sa monumento at tayo mag-u-turn. Doon tayo sa kabilang part ng Caloocan. Nakapag U-turn na tayo at kakanan ng Jesus. Ito na yung Jesus. Yung reklamo pala, corner ng 6th Avenue sa kanang MH del Pilar. Ito, nasa 6th Avenue na tayo. Dito na talaga nakagraha ito, nakakumot. No parking both side. So, ibig sabihin, matitikitan, kaliwat kanan. Laki-laki ng talyer yung sa loob. Dapat sa loob kayo gumagawa, hindi po sa bangketa. Teka lang. Huwag kang basta-basta sampa ng sampa. Ha? Wala pinagawa sa alas 12. Yun na lang po ayusin nyo. Yun na lang nga ibang ayusin nyo. Kaya nga po, ayusin nyo na yung mga kailangan nyo ayusin dyan. Pakisunod mo na yun. Kaya nyo ba ipasok mga yan? Pag hindi, kaya namin buhatin yan. Yung CCTV, baka matamaan. Yes! Pasok na lang namin. Pumayag ka! Kuya, teka lang, makinig kayo sa akin. Hindi equal ang weight distribution. Yung isa nag-expand dahil rubber belt. Ito walang expansion. Talagang gaganon yan. Tatabingin yan. Lipat tayo yung kano nyo. Oh, di ba? Hindi nyo mababalanse yan. Tawabi kayo dyan, pamaya pag yan dumulas. Yung ulo, tumama ha. Paan nyo.
Oh, babagsak yan. O 7, yung mga tow truck pwede nyo na i-forward para mauna na yan. Para kung may kailangan kayo hatakin, hatakin nyo na. So papunta na tayo sa may MH sa Del Pilar. Ang oras ngayon ay 12:25 ng tanghali. At yung mga tow truck ando doon na sa MH Del Pilar. Hindi na natin mamomonitor kung ilan na nga ba or may nahatak na doon sa lugar na yon. Tanggalin nyo to. Tanggalin nyo. Bali sir, ano po, wala na po talaga sir. Bali nung bumagyo lang po, nilagyan lang po namin ulit para may makakain. Pero usually ito na lang po. Sinong MMDA ang kausap nyo? Sir, MMDA po. Sino? Natikitan ko lang sir. Parang siya talaga na. Natikitan kayo ng environmental. Oh, so in short, natikitan pala kayo. Ibig sabihin bawal. Ako bawal sir. Nilagay lang po namin ito sir ngayon kasi nung bumagyo sir, bumagsak to. Kaya nilagay namin sa box. Sa ngayon lang. So in short, meron talaga to? Meron. Eh, bawal nga po yan. Kasi tanggalin na lang po. Tanggalin nyo. Saka napagsabihin na dati ko sir, sila mapapatulong. Ay, ito pala yun. Sa kabila lang tayo nang galing. Sa kabila lang tayo galing sir. Tanggalin nyo na. Punta tayo dito. Lahat po matapos. Sige po, hintayin namin matapos sila kumain. Thank you po sir. Sir, simulan niyo po tanggalin yung mga ulam nito pa. Tanggalin natin ha. Tapos kunin nyo na yung trapal. So ito yung laging sinasabi ni Sir Gabo ng clearing operation. Walang namang problema sa paghahanap buhay, wag lang sakupin yung bangketa. Ikakarga na rin ito sa SCOG at namomonitor ko. May ilan na lang kinukuha doon sa MH Del Pilar. Sa madaling salita, maraming nahatak. Isa na ito. Nandito na tayo ngayon sa may MH sa Del Pilar at mayroon palang ginagawang kalsada rito. So yung mga nahatak na sasakyan dito sa kahabaan ng MH Del Pilar ay 7. 12:40 ng tanghali. So tapos na tayo, ubos na ang tow truck. So back to base na tayo para mag lunch time. Naunahan mo na naman ako sa linya ko. Yun talaga. So yun, back to base tayo. Ano ba to? JNT. Ayun ako. Problema yan. Halika, picture na lang. Kailan na papalabas? Mamaya, bukas.